Okay. Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel. Paki-like, paki-subscribe, paki-share para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos, ng kapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na may tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa pangalawang Juan, versikulo 7 hanggang 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan. Kayaong mga hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at Antikristo. Ito ang sinasabi dito. Maraming mandaraya dito sa sanlibutan. Ang mga hindi kumikilala nga si Jesucristo ay nagkatawang tao, sila ay mga mandaraya at sila ay mga Antikristo. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 7. Basta hindi kumikilala nga si Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at tagapagligtas, ang sabi, mga mandaraya, mga Antikristo. Yan ang sinasabi rito. Ito ang nakasulat dito sa versikulo 7. 8. Ito ang sinasabi sa versikulo 8. Ingatan ninyo ang inyong sarili upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran, kundi upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. Amen. Yan ang sinasabi dito. Ingatan natin ang ating mga nalaman sa salita ng Diyos. Dahil ang mga gantimpala ng Diyos, lubos sa bawat isa sa atin. Tayo, mga nakakilala sa Diyos, tayo mga anak ng Diyos, ingatan natin ang ating nalalaman sa salita ng Diyos. Babala ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran, kundi upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. Amen. Ayan ang sinasabi dito sa versikulo 8. Tatanggap tayo ng gantimpala sa Diyos. Ingatan natin ang ating nalalaman sa salita ng Diyos. Huwag natin iwala. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Paniwalaan natin nga siya ay Diyos, nga nagkatawang tao, at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, kaibigan. 9. Ito ang sinasabi dito sa 9. Ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi
kinaroroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Pag lumalampas, yan sinasabi dito, pag lumalampas, huwag lumampas. Manatili tayo sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang sabi, huwag lumampas. Hanggang dito lang tayo sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Paniwalaan natin ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay makapangyarihan. Yan ang ibig sabihin nito. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Ito ang maghatid sa atin doon sa kanyang kaharian. Amen. Yan ang ibig sabihin nito mga kapatid kaibigan. Versikulo 10. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Pag-aral ng hindi sa Diyos, hindi salita sa Diyos, huwag daw tanggapin at huwag batiin. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 10. Itong aral na ito ang salita ng Diyos. Ito ang paniwalaan natin. Tanggapin natin ang aral ng Panginoon. Dahil ang aral ng Panginoon ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya nga, pag iba ang ipinangangaral, huwag batiin, huwag tanggapin. Yan ang sinasabi rito. Malaman natin pag ibang aral, pag magsabi nga si Kristo ay tao at hindi Diyos, ibang aral yon. Yan ang ibig sabihin nga. Pag hindi tulad nitong pangangaral na ito, huwag tanggapin at huwag batiin. Dahil pag magsalita na si Hesukristo ay Diyos nga nagkatawang tao, ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, ito ay tanggapin at batiin. Dahil ito kinaroroonan ng banal na espiritu. Ang mga nagsasabi nga si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, nandyan ang banal na espiritu. Kinaroroonan ng Diyos. Pero pag hindi naniniwala ni Kristo nga siya ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos, huwag batiin. Ayan ang sinasabi. Huwag batiin, huwag tanggapin. Ayan. Last verse, 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 11. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Pag bumabati pala, nakibahagi sa masasamang gawa niya. Ito ang sinasabi rito. Huwag batiin. Ha? Ulitin ko pagbasa. 11. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Pag hindi ka pala kumikilala sa ating Panginoon na siya ay nagkatawang tao, masama palang gawa yun. Ayan. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya nga huwag batiin, huwag tanggapin. Dahil nakibahagi ka sa
masasamang gawa. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay hindi mailigaw. Kaya ito, pinaalalahanan tayo ng Diyos. Malaman natin ang sino ang totoong nangangaral sa salita ng Diyos. Ito, ipinakilala ko rito nga si Jesucristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay Diyos nga tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Ayan ang ipinakilala ko sa buong mundo, nga si Jesucristo lamang ang Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At siya ay Diyos nga tagapagligtas, wala nang iba. Pag hindi tayo naniniwala, hindi tayo nananalig kay Kristo, hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, pag narinig itong mensahe na ito, pag kayo naniniwala, pag kayo nananalig kay Kristo, pag kayo ay tumanggap kay Kristo, kayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyon lang ang maliligtas, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Mga pangalan nga hindi nakasulat, maiiwan. Dahil yun lang ang makapunta roon, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa lawa na apoy. Yung lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. O yun ang impyerno. Pero yung mga pangalan na nakasulat, yun ang makapunta ron sa bagong langit, bagong lupa na pinagharian ng katarungan. Doon tayo, magpapatuloy. Manambahan tayo ron. May samba ron. Sa bagong langit. Sabat ang samba ron. Hindi linggo. Yan ang nakalagay rito. Isaiah 66, versikulo 23. Sabat, nakalagay. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Ukaan, harapan. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu sa katotohanan. Pero hindi makapagsamba roon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi makapunta roon ang mga pangalan na hindi nakasulat. Yun lang ang makapunta rin. Yung mga pangalan lang na nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga ligtas lang ang makapasok roon. Dahil ang mga hindi naniniwala, hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo, mahalaga. Paglubog mo, namatay ka. Kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagtao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka? Namatay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Kaya nga sinabi, nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong oras na ito. Yan ang nakalagay. Yan ang kasulat. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo niyan. Pag sinabi ng Diyos, ngayon, buhay pa tayo. Hindi tayo patay niyan. Pagkakala ng iba, pag namatay, dasalan, na naiiwan, akala nila maliligtas. Pag hindi yan tumanggap yung tao na yan, hindi siya nananalig, yung buhay pa siya, wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay ka pa. Yan sinasabi, ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay ka pa, hindi ka pa patay na. Akala ng iba, dasalan, maliligtas. Ecclesiastes 9:5, ang sabi, ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay, wala na siyang nalalaman at wala ng pag-asa. Yan ang sinasabi.
Kaya sinabi ng Diyos, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Huwag natin sayangin. Pag narinig na itong minsay na ito, paniwalaan natin ito. Dahil baka bigla tayong bawian ang ating hiram na buhay, hindi tayo naniniwala, hindi tayo tumanggap kay Kristo, delikado. Dahil tiyak, wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos mo na bautismuhan, anong gagawin mo? Sundin ang kanyang mga utos. Yung 10 utos ng Diyos, huwag mo itakwil, huwag mo lapastanganin, huwag mo burahin. Dahil, ang sabi ng Diyos sa 1:14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ni Kristo, hindi niya binura. Mga utos niya, hindi niya binura. Yan mga kapatid kaibigan, nasa utos ng Diyos ang palatandaan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan nga kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ika-7 araw. Palatandaan ng Diyos yan. Dahil ang ika-7 araw, yung Sabat, banal na araw yan. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Yung mga nakakilala. Kilala natin ang Diyos, sumunod tayo sa sinabi ng Diyos. Nagpahinga siya sa ika-7 araw. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan para tayong mga nilalang niya, mga anak niya, mga hinirang niya sumunod sa Kanya para din tayo ay makapasok sa Kanyang kapahingahan. Yan ang ibig sabihin yan. Kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Palatandaan ito ng kilala natin ang Diyos, kilala din tayo ng Diyos. Kaya nga, sa bagong langit, sa bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Nakikita natin ang Diyos sa ating sinasamba. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to. Wala na dagat. Kaya binago na ng Diyos. Pati ito katawan ko nabubulok, palitan ito ng katawang panlangit na hindi na ito mabubulok, hindi na ito mamamatay kahit kailan. Doon tayo magpapatuloy pagpanambahan sa Diyos. Ito, mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Para makapunta tayo roon, hindi tayo magtanong, bakit Sabat ang samba? Ilaw linggo? Ang Diyos may sabi. Siya nagsabi nito na Sabat ang samba roon. Kaya mga kapatid kaibigan, paniniwalaan natin ito. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. At ito ay katotohanan at makapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. Lahat ng kasalanan ng tao, binayaran ni Kristo. Pero, ang tanong, bakit may mapahamak at may maimpierno? Dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya nga sila ay napahamak. Ayan mga kapatid kaibigan, ang katotohanan. Binayaran ni Kristo. Kasalanan natin lahat, bayan. Buhay niya ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Pero mga kapatid kaibigan, di talaga maiwasan, may mapahamak. Bakit? Ayaw maniwala. Makarinig nito minsay na to, ayaw maniwala. Ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya, mapahamak. Pero, ang mga naniniwala at nakikinig sa salita ng Diyos at tumanggap kay Kristo, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Baka bigla tayong bawian ng ating hiram na buhay, wala na tayong pag-asa. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel.
para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong gabing ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.